Isang malakas na kalabog ng pinto ang gumising sa natutulog na katahimikan ng mansyon ng mga De Villa. Mga demonyita ang mga anak ninyo, mga demonyita. Ang sigaw ng isang babae ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo, sinundan ng mabilis na mga yabag sa marmol na sahig. Mula sa bintana ng kanyang malamig na opisina, walang emosyong pinanood ni Ramon de Villa ang ika-16 na yaya na tumatakbo palabas ng gate, bit-bit ang bagahe at ang sarili nitong dignidad na halos wasak na. Hindi man lang siya kumilos, hindi siya sumunod. Hinayaan lang niya itong mawala sa mahabang driveway tulad ng 15 na una rito. 16. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya, kasabay ng bigat na laging nakadagan sa kanyang dibdib. Lumingon siya at muling hinarap ang malawak na lamesa na gawa sa mahogany, ang tanging nagsisilbing harang niya laban sa mundo. At sa ibabaw nito, sa isang silver na picture frame, ay ang nakangiting mukha ng kanyang asawa, si Isabel. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang malamig na salamin, sinusundan ng kurba ng mga labi nito. Isang ngiti na dati nagbibigay liwanag sa kanyang pinakamadilim na araw. Ngayon, anino na lang ito na nagpapaalala sa lahat ng kanyang pagkukulang. Hindi ko kaya, Isabel, bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Ang kumpanya ay kaya niyang patakbuhin kahit nakapikit. Bilyon-bilyong piso ang dumadaan sa kanyang mga kamay araw-araw. Pero ang 4 na maliliit na anghel na iniwan nito sa kanya, sila ang unti-unting sumisira sa kanya. Ang mga ito'y naging mga munting estranghero sa sarili niyang pamamahay. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Ramon, sabi ng kanyang kasambahay na si Manang Elyi, marahan na binuksan ang pinto. Nandito na po yung huling aplikante. Kumunot ang noo ni Ramon. Huling aplikante. Ang ika-17. Papasukin mo. Malamig niyang sagot. Mabilis na itinayo ang pader sa paligid ng kanyang puso. Ilang sandali pa. Isang babae ang pumasok. Simple lang ang kanyang suot. Isang puting blusa at itim na pantalon. Malayo sa karangyaan ng mansyon, ang kanyang buhok ay nakatali lang sa likod. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng pagkasabik sa malaking sahod o takot sa reputasyon ng mga anak niya. Ang nakita lang ni Ramon ay isang kakaibang kalmado. Magandang hapon po, sir. Ako po si Luisa Santos. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa. Payat ito, mukhang lumaang sapatos, mukhang hindi tatagal ng isang araw. Umupo ka, sabi ni Ramon. Itinuro ang silya sa harap ng kanyang lamesa. Umupo si Luisa ng tuwid, magalang na naghihintay. Alam mo ba kung saan ka napasok, Miss Santos? Diretsahang tanong ni Ramon. Walang paligoy-ligoy. 16 na yaya na ang sumuko sa mga anak ko sa loob lang ng 6 na buwan. 6 na buwan. Hindi natinag si Luisa. Tumango lang ito. Opo, sir. Nabasa ko po. Ang mga anak ko ay mahirap alagaan. Pagpapatuloy ni Ramon, pinipili ang mga salita. Hindi sila nakikinig. Naninira sila ng gamit. At higit sa lahat, ayaw nila ng yaya. Tumingin si Luisa sa kanyang mga mata. Isang diretso at matatag na tingin. Naiintindihan ko po. Napangisi si Ramon. Isang nangising walang saya. Hindi. Hindi mo naiintindihan. Inilatag niya ang kanyang alok. Isang halaga na sapat na para bumili ng kotse, ang parehong alok na ibinigay niya sa lahat. Iyan ang magiging sahod mo kada buwan. Maliban dyan, may sarili kang kwarto, pagkain, lahat ng gusto mo. Pero ang kapalit, gusto ko ng kaayusan. Gusto kong tumigil na sila sa kanilang mga kalokohan para makapagtrabaho ako ng maayos. Inaasahan niyang masisilaw ito sa pera. Inaasahan niyang mag-aalangan ito. Pero muli, ginulat siya ni Luisa. Sir? Mahinahon itong sabi. Hindi po pera ang solusyon sa problema ninyo. Natigilan si Ramon. Sa lahat ng nag-apply, ito ang unang nagsabi niyon. Ang mga anak ninyo. Pagpapatuloy ni Luisa.
Ang boses ay puno ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Ramon, isang uri ng malalim na pag-unawa. Hindi po sila masama, sila po ay nasasaktan. Isang bagay sa loob ni Ramon ang gustong sumigaw. Anong alam ng babaeng ito sa sakit? Anong alam niya sa pagkawala? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagsalita ulit si Luisa. Ang mga salita niya ay tumagos sa pader na matagal na niyang itinatayo. Kailangan po nila ng higit pa sa isang yaya, sir. Kailangan nila ng kakampi. Katahimikan. Tanging ang marahang tunog ng aircon ang maririnig. Pinagmasdan ni Ramon ang babaeng nasa harap niya. Hindi ito tulad ng iba. May kung anong lakas sa kahinahunan nito. May kung anong karunungan sa simpleng pananalita nito. Marahil ay isa lang din itong hangal na susuko pagdating ng umaga. O marahil ay iba siya. Sa puntong ito, pagod na siyang umasa. Ngunit mas pagod na siyang sumuko. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang desisyon ay nabuo mula sa pagod at sa isang maliit. Halos hindi na umiiral na piraso ng pag-asa. Sige, sabi niya. Ang boses ay mababa at walang kasiguraduhan. Magsimula ka bukas. Tumayo si Ramon at naglakad patungo sa bintana. Tinalikuran ito bilang senyales na tapos na ang usapan. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Nagising si Luisa bago pa man tumunog ang kanyang alarm. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa malaking bintana ng kanyang silid. Isang kwartong mas malaki pa sa buong apartment na dati niyang tinitirhan. Maganda, malinis, at napakalamig. Bumangon siya at huminga ng malalim. Ito na yon, ang unang araw. Alam niyang hindi ito magiging madali. Naramdaman niya ang determinasyon na namumuo sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na bigat na nagsasabing kailangan niyang maging matatag. Para sa mga bata. Pagbaba niya sa kusina, naroon na si Manang LV, naghahanda ng almusal. Nginitian siya nito, isang ngiting may halong awa. Good morning, Luisa. Ipinagtimpla na kita ng kape. Salamat po, Manang. Magalang niyang sagot. Ilang sandali pa, isa-isang bumaba ang 4 na prinsesa ng mansyon. Sabay-sabay, para silang isang maliit na hukbo na may iisang misyon. Ang kanilang mga mukha ay blangko. Ang kanilang mga mata ay malamig. Naupo sila sa hapagkainan ng walang imik. Si Maria, ang halatang leader, ay umupo sa kabisera. Si Amor, ang tahimik na tagamasid, ay naupo sa tabi nito. Sumunod si Clara, ang artistang may malalamlam na mga mata, at si Sofia, ang pinakamalikot na tila laging may sariling mundo. Magandang umaga sa inyo, bati ni Luisa. Ang kanyang boses ay malambing at kalmado. Walang sumagot. Tanging ang tunog lang ng mga kubyertos ang maririnig. Kinuha ni Luisa ang tasa ng kape na inihanda para sa kanya. Bago pa man niya ito itaas sa kanyang labi, napansin niya ang kakaibang ngisi sa mukha ni Maria na mabilis din nitong itinago. Humigop siya ng kaunti. Isang matapang na alat ang sumalubong sa kanyang dila. Asin. Napakaraming asin. Hindi siya nagulat. Hindi siya nagalit. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa at sa halip na magreklamo, ngumiti siya ng bahagya. Medyo kulang sa asukal, pero okay lang. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ng 4. Hindi ito ang reaksyong inaasahan nila. Ang buong umaga ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Nang susubukan na sana niyang umupo sa sofa para basahin ang isang libro, naramdaman niyang dumikit ang kanyang pantalon. Pandikit. Tahimik siyang tumayo, kumuha ng basang tela, at nilinis ang upuan at ang kanyang damit na parabang wala lang. Ang pinakamahirap na pagsubok ay ang kanilang katahimikan. Isang solidong pader ng katahimikan. Tinatanong niya sila, pero hangin lang ang sumasagot. Kinakausap niya sila, pero mga blangkong mukha lang ang nakikita niya. Hindi siya sumuko, nagsalita pa rin siya. Okay, mga bata, oras na para maglinis ng kwarto.
Uunahin ko ang kwarto ni Clara, ha? Walang sagot. Pumasok siya sa silid ni Clara. Malinis ito, pero may lungkot sa hangin. Sa isang sulok, may isang maliit na mesa na puno ng mga gamit sa pagguhit. At sa ibabaw nito, isang sketchbook. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang bawat pahina ay puno ng mga drawing ng isang babaeng may napakagandang namang ngiti. Ang kanyang buhok ay mahaba at alon-alon. Ang kanyang mga mata ay nangungusap. Walang duda, ito si Isabel, ang kanilang ina. Napangiti si Luisa. Dito itinatago ni Clara ang kanyang pangungulila. Pero nang marating niya ang huling pahina, may napansin siyang kakaiba. Ang pahina ay punit sa gitna. May bakas ng marahas na pagkapunit. At sa sahig, sa ilalim ng mesa, nakita niya ang kapirasong papel na yon. Pinulot niya ito. Isang bahagi ng mukha ni Isabel ang naroon, ang bahagi ng kanyang ngiti. Bakit ito pinunit? Buong araw, hindi niya maalis sa isip ang punit na papel. Nang dumating ang gabi, umuwi si Ramon. Naabutan siya nitong nag-aayos ng mga laruang ikinalat ni Sofia sa sahig ng sala. Ang mukha ni Ramon ay pagod at may bahid ng pangungutya sa kanyang mga mata. Sumusuko ka na ba? Tanong nito. Ang boses ay tuyo at walang emosyon. Dahan-dahang tumayo si Luisa. Pinagpaga ng kanyang mga kamay. Hindi niya pinansin ang tanong nito. Sa halip, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang kapirasong papel na nahanap niya. Humarap siya kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pag-unawa. Sir? Sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Pwede niyo po bang ikwento sa akin ang tungkol kay Ma'am Isabel? Ang bahagyang pangungutya sa mukha ni Ramon ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na ekspresyon na para bang isang pader na bakal ang biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Ang hangin sa buong silid ay biglang bumigat. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. Tinitigan ni Ramon si Luisa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na pilit niyang itinatago. Para sa kanya, ang pangalan ni Isabel ay isang sagradong salita. Isang salita na siya lang ang may karapatang bigkasin sa loob ng bahay na ito. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng asawa ko sa bahay na ito. Ang bawat salita ay mabigat at matalas, parang mga piraso ng yelo. Naiintindihan mo ba, Miss Santos? Pagpapatuloy niya, ang panga ay naninigas. Trabaho mo lang ang atupagin mo. Alagaan ang mga bata. Linisin ang kalat nila. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Hindi sumagot si Luisa. Tumango lang siya, ibinulsa ang kapirasong papel at tinalikuran ito para tapusin ang pag-aayos ng mga laruan. Ngunit sa loob-loob ni Ramon, alam niyang hindi lang pagsunod ang nakita niya sa mga mata nito. Nakita niya ang pag-unawa at iyon ang mas lalong nagpagalit sa kanya. Kinabukasan, naging mas maingat si Ramon. Hindi siya pumasok sa opisina. Nagkulong siya sa kanyang study, kunwari may ginagawa. Pero ang totoo'y, pinakikiramdaman niya ang bawat galaw sa labas. Pinagmamasdan niya si Luisa mula sa malayo. Inaasahan niyang susubukan nitong kausapin ulit ang mga bata. Pilitin silang magsalita. Pero hindi. Ibang-iba ang ginawa ni Luisa. Pagkatapos ng tanghalian, habang ang 4 na bata ay kanya-kanyang naglalaro o nagkukunwaring naglalaro, sa sala, umupo si Luisa sa gitna ng sahig. Mag-isa. Walang hawak na libro, walang gadget. Tumingin lang siya sa kawalan at nagsimulang magkwento. Alam niyo ba? Panimula niya, ang boses ay sapat lang para marinig. May isang kaharian na pinamumunuan ng isang napakabuting reyna. Ang kanyang ngiti ay parang araw, kayang magbigay liwanag kahit sa pinakamadilim na lugar. Mula sa kanyang study, napahinto si Ramon sa pagtipa sa keyboard. Nang mawala ang reyna, patuloy ni Luisa,
Ang buong kaharian ay nalungkot. Ang hari ay naging abala sa pagprotekta sa kaharian at nakalimutan niyang alagaan ang apat na pinakamahalagang kayamanan na iniwan ng reyna, ang apat na prinsesa. Sa sala, napahinto sa paglalaro si Sofia. Si Clara, na nagdodrawing sa isang sulok, ay bahagyang itinaas ang kanyang ulo. Si Amor ay nanatiling hindi kumikibo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon na kay Luisa. Tanging si Maria ang nagpatuloy sa pagbabasa ng libro. Nagkukunwaring walang naririnig. Pero ang hindi alam ng hari, sabi ni Luisa, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang mga prinsesa ay hindi lang basta mga prinsesa. Sila ay mga tagapagtanggol. Sila ang naatasang mag-ingat sa lahat ng alaala ng mahal na reyna. Kaya naman, nagtayo sila ng isang mataas na pader sa paligid nila. Hindi nila pinapapasok ang kahit sino dahil takot silang baka may sumira sa mga alaalang yon. Isinara ni Maria ang kanyang libro nang may marahas na kalabog. Hindi iyan totoo, malamig niyang sabi. Ang unang mga salitang naririnig ni Ramon mula sa kanya na para kay Luisa. Hindi natinag si Luisa, nginitian niya lang ito. Talaga? Pero sa tingin ko, napakagaling na mga tagapagtanggol ng apat na prinsesa. Napakatapang nila. Biglang tumahimik ang paligid. Ang salitang matapang ay tila tumama sa isang bagay sa loob ng mga bata. Hindi sila masama. Hindi sila demonyita. Sila ay matapang. Kinagabihan, habang pababa si Ramon para uminom ng tubig, natigilan siya. Nakita niya ang isang maliit na anino sa sala. Si Clara. Dahan-dahan itong lumapit kay Luisa na tahimik na nagtutupi ng mga kumot. May hawak itong isang kahon ng krayola. Walang imik, iniabot niya ito kay Luisa. Nag-angat ng tingin si Luisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng lambing. Maya-maya nagsalita si Clara. Ang boses ay halos pabulong lang. Anong kulay ng korona ng Nanay Reyna? Napangiti si Luisa. Kumuha siya ng isang kulay dilaw na krayola. Sa tingin ko kulay ginto. Kasing ningning ng araw. Nakatayo sa dilim, pinanood ni Ramon ang eksenang yon. Isang maliit na bagay lang, pero parang may kung anong mainit na dumaloy sa kanyang nagyeyelong puso. Isang taon. Isang taon na mula nang huli niyang narinig ang boses ni Clara na ganoon kahinahon. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Isabel, nakaramdam siya ng isang bagay na iba sa sakit at pagkakasala. Isang bagay na halos katulad ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang yon ay biglang naputol nang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling damit. Dala ang isang matamis ngunit pekeng ngiti. Kuya Ramon! Masiglang bati ni Victoria Reyes, ang nakababatang kapatid ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa sala at agad na dumapo kay Luisa, nakausap pa rin si Clara. Tinaasan niya ito ng kilay, isang tingin na puno ng pagtatasa at pagmamaliit. Lumingon siya pabalik kay Ramon. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sino itong bago mong katulong? Naramdaman agad ni Luisa ang pagbabago sa hangin nang dumating si Victoria. Ang maliit na init na nagsimulang mamuo sa sala ay biglang lumamig. Ang mga ngiti ni Victoria ay para sa lahat, ngunit ang mga mata nito, nang tumama sa kanya, ay kasing talim ng kutsilyo. Siya si Luisa Santos, ang bagong yaya. Pakilala ni Ramon. Ang boses ay bumalik sa dati nitong walang emosyon. Yaya, sabi ni Victoria. Dahan-dahang binibigkas ang salita na para bang isa itong bagay na marumi. Ngumiti ito ng matamis kay Luisa. Sana magtagal ka. Mahirap pa namang alagaan ang mga pamangkin ko. Pagkatapos ay bumaling ito sa mga bata. Hello my angels! Tita Vicky is here! Ngunit walang sumalubong sa kanya. Ang apat na bata ay tila nagtayo ulit ng kanilang mga pader, mas mataas kaysa kanina.
Sa mga sumunod na araw, naging regular ang pagbisita ni Victoria at sa bawat pagbisita niya, palaging may paraan para iparamdam kay Luisa na hindi ito kabilang doon. Isang araw, habang nag-aalmusal sila, aksidenteng natabig ni Victoria ang tasa ng kape at natapon ito sa puting uniforme ni Luisa. "Oh my gosh! I'm so sorry, Yaya," sabi ni Victoria. Ang boses ay puno ng pag-aalalang halatang peke. "Ang clumsy ko talaga." "Okay lang po, ma'am," mahinahong sagot ni Luisa. Kumuha ng basahan at nagsimulang punasan ng sahig. Pinipigilan ng kahihiyan. Ngunit sa kabila ng presensya ni Victoria, unti-unting nagbabago ang takbo ng buhay sa mansyon. Si Clara ay nagsimula nang ipakita sa kanya ang kanyang mga drawing. Si Sofia ay hinahayaan na siyang tulungan sa pagtatayo ng kanyang mga toreng gawa sa building blocks. Si Amor ay nananatiling tahimik, ngunit hindi na siya nito iniiwasan ng tingin. Tanging si Maria na lang ang nananatiling mailap. Isang gabi, isang malakas na sigaw mula sa silid ng mga bata ang gumising kay Luisa. Dali-dali siyang tumakbo papunta roon. Naabutan niya si Ramon sa may pintuan. Nakatayo lang at hindi makagalaw. Ang mukha ay putlang-putla. Sa loob, si Sofia ay nanginginig sa ibabaw ng kama. Ang mga mata ay nakapikit at ang buong katawan ay nangingisay dahil sa taas ng lagnat. "Sofia!" sigaw ni Ramon. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Ang imahe ng kanyang anak na nahihirapan ay nagbalik sa kanya sa gabing iyon. Ang gabing hindi niya nagawang iligtas si Isabel. Ang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng magawa ay lumumpo sa kanya. Ngunit si Luisa ay hindi natinag. Mabilis siyang pumasok, kumuha ng bimpo sa banyo at binasa ito ng maligamgam na tubig. Umupo siya sa tabi ni Sofia at marahang ipinunas ito sa noo, leeg at mga braso ng bata. "Shh! Andito lang si Yaya," bulong niya. Ang kanyang boses ay isang mahinahong himig sa gitna ng kaguluhan. "Okay lang yan. Mawawala din ang init." Ang tatlo pang bata ay nagising na rin. Nakatayo sa isang sulok. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Dahan-dahan, sa ilalim ng maingat na pag-aalaga ni Luisa, huminahon ang panginginig ni Sofia. Ang kanyang paghinga ay naging mas maluwag. Ang lagnat ay nagsimulang bumaba. Nang tuluyan ng humimbing ang bata, saka lang napansin ni Luisa na naroon pa rin si Ramon, nakasandal sa hamba ng pinto, pinapanood ang bawat galaw niya. Ang blangkong ekspresyon nito ay napalitan ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang halo ng hiya, paghanga, at pasasalamat. Tahimik na lumabas si Luisa ng silid. Sumunod si Ramon. Nakatayo sila sa pasilyo, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gabi. Walang nagsasalita. Paano mo nagawa yon?" Basag ni Ramon sa katahimikan. Ang boses ay halos pabulong. "Paano ka naging ganoon kakalmado?" Nagkibit balikat si Luisa. "Kailangan po kasi niya yon, sir. Kailangan niya ng isang taong hindi matataranta." Nag-iwas ng tingin si Ramon, tila nahihiya sa sarili. Nataranta ako. Hindi ako makagalaw." Sa unang pagkakataon, nakita ni Luisa ang kahinaan sa likod ng matigas na anyo ng milyonaryo. Nakita niya ang isang ama na natatakot, isang asawang nangungulila. "Natural lang po yun," mahina niyang sabi. Tumingin muli si Ramon sa kanya at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay malambot at puno ng emosyon. "Salamat, Luisa." Ang kanilang mga kamay na nakababa sa kanilang tagiliran ay aksidenteng nagdikit. Isang kuryente ang tila dumaloy sa pagitan nila. Isang bagay na pareho nilang naramdaman. Mabilis na binawi ni Ramon ang kanyang kamay na para bang napaso. Kinabukasan, bumalik si Victoria, dala-dala ang mga mamahaling laruan. Ngunit iba ang kanyang naabutan. Sa hardin, nakita niya si Ramon, nakaupo sa damuhan,
pinapanood si Luisa at ang 4 na bata na naglalaro. At sa mukha ni Ramon, may isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Victoria. Isang totoong nangiti. Isang nangiti na para kay Luisa. Napatigil si Victoria sa kanyang kinatatayuan. Ang mga laruan ay tila bumigat sa kanyang mga kamay. Isang madilim na apoy ng selos ang nag-alab sa kanyang mga mata. Alam niya, sa sandaling iyon, na ang simpleng yaya na ito ay hindi lang isang katulong. Isa na itong banta. Ang nangiting iyon sa hardin ay naging simula ng maraming pagbabago. Nagsimulang umuwi ng mas maaga si Ramon mula sa opisina. Hindi na siya diretso sa kanyang study para magkulong. Sa halip, mananatili siya sa sala, tahimik na magbabasa ng dyaryo, pero ang kanyang mga mata ay laging sumusulyap sa direksyon ni Luisa at ng mga bata. Minsan, naabutan niya ang mga ito sa gitna ng pagkukwento ni Luisa tungkol sa mga prinsesang tagapagtanggol. Hindi niya napigilan ang sarili na maupo sa isang sulok para makinig. Nakita niya kung paano kumikinang ang mga mata ng kanyang mga anak sa bawat salita ni Luisa. At sa mga sandaling iyon, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumagaan. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, naglakas loob siyang mag-aya. Luisa, pwede ba tayong mag-usap sandali? Naglakad sila sa malawak na hardin, sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng buwan. Ang hangin ay malamig, ngunit may kakaibang init sa pagitan nilang dalawa. Gusto ko lang ulit magpasalamat, panimula ni Ramon. Ang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. Malaki ang ipinagbago ng mga bata. Ng bahay na ito, mula nang dumating ka. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luisa. Masaya po akong makatulong, sir. Ramon na lang, sabi niya. At sa unang pagkakataon, narinig ni Luisa ang pangalan niya mula sa sarili nitong bibig na hindi tunog utos. Just Ramon. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga bagay na simple lang. Ang paboritong pagkain ng mga bata, ang mga kalokohan ni Sofia, ang galing sa pagguhit ni Clara. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ramon na nakikipag-usap siya hindi sa isang empleyado, kundi sa isang kaibigan. Isang taong nakakaintindi sa kanya nang hindi niya kailangang magpaliwanag. Naramdaman niyang ligtas siyang maging mahina sa harap nito. Ang hindi nila alam, mula sa bintana sa ikalawang palapag, may isang pares ng matang puno ng inggit na nanonood sa kanila. Nakita ni Victoria ang bawat ngiti, ang bawat tingin, at sa bawat sandali, lalong lumalalim ang kanyang pagkamuhi. Hindi maari, sabi niya sa sarili, ang yaman, ang pangalan, ang buhay na yan, para sa akin dapat. Kinabukasan, gumawa siya ng isang tawag. Nakipagkita siya sa isang lalaking may makapal na bigote at madunggis na hitsura sa isang mumurahing coffee shop sa Maynila, malayo sa karangyaan ng Forbes Park. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na brown envelope at isang litrato ni Luisa. Alamin mo lahat tungkol sa babaeng yan. Utos niya, ang boses ay malamig at walang bakas ng pag-aalinlangan. Bawat detalye, bawat sikreto, kahit gaano pa yan kadilim, bayad ka, kahit magkano. Kinuha ng lalaki, isang private investigator na may kaduda-dudang reputasyon, ang envelope at ang litrato. Tiningnan niya si Victoria. Anong klaseng sikreto ang hinahanap mo, ma'am? Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Victoria. Isang sikreto na kayang sumira sa kanya. Isang bagay na magpapakita kay Ramon de Villa kung anong klaseng tao talaga ang pinapasok niya sa pamamahay niya. Lumipas ang ilang araw. Patuloy na namumulaklak ang samahan ni na Ramon at Luisa at ang kaligayahan sa mansyon. Nagkaroon sila ng isang family dinner kung saan lahat sila ay nagtawanan. Isang tunog na matagal nang nawala sa hapagkainan na yon. Naramdaman ni Ramon na para siyang nabubuhay muli. Naramdaman niyang handa na siyang buksan ulit ang kanyang puso. Hanggang sa isang gabi,
Habang nag-iisa siya sa kanyang opisina, tumunog ang cellphone ni Victoria. "Hello? Ma'am Victoria?" sabi ng boses sa kabilang linya. "May nahanap na ako." Umupo ng tuwid si Victoria. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ano yon? Ang buong pangalan niya ay Luisa Santos y del Carmen, taga Laguna. May record siya sa isang maliit na ospital doon. At heto na ma'am, hindi lang siya basta yaya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Victoria. Hindi na makapaghintay. "May anak siyang namatay," diretsahang sabi ng imbestigador. 5 taon na ang nakalipas. Isang aksidente. Maraming kapitbahay ang nagsasabi na kapabayaan niya. Natigilan si Victoria. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang humugis sa isang ngiti. Isang nangiting tagumpay. Isang nangiting puno ng lason. Ito na. Ito ang bala na kailangan niya. Isang perpektong sandata. Hawak ang impormasyong yon. Tiningnan niya ang cellphone na para bang ito ang pinakamahalagang tropeo sa mundo. Bingo! Bulong niya sa dilim. "May panlaban na ako sa'yo, Luisa Santos." Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip para kay Luisa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na saya. Ang pagtawa ng mga bata ay naging musika sa kanyang pandinig. At ang mga tingin ni Ramon, ang mga tingin na yon ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na marahil posible palang magsimula ulit. Posible palang maging buo. Ngunit ang bawat magandang panaginip ay may anino. At ang anino sa mansyon ng mga De Villa ay may pangalang Victoria. Dala ang kanyang bagong tuklas na sikreto, hindi ito agad inilabas ni Victoria. Matalino siya. Alam niyang kailangan niya munang magtanim bago siya mag-ani. Nagsimula siyang maghasik ng mga binhi ng pagdududa, dahan-dahan at halos hindi napapansin. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Ramon sa veranda, sinimulan niya ang kanyang laro. "Alam mo kuya," sabi niya, ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. "Masaya akong makita kang masaya ulit. At ang mga bata, they adore Luisa." Pero huminto siya na para bang nag-aalangang magpatuloy, eksakto sa paraang alam niyang kukuha sa atensyon ni Ramon. "Pero ano, Victoria?" tanong ni Ramon. Ibinaba ang kanyang tasa. "Wala naman. Nag-aalala lang ako," malambing niyang sabi. "You know, nabasa ko sa isang article. Minsan, yung mga taong sobrang bait, sila yung may tinatagong dilim. Especially yung mga may malungkot na nakaraan. They tend to latch on to other families para punan yung sarili nilang pagkukulang." Kumunot ang noo ni Ramon. "Anong gusto mong sabihin?" Nagkibit-balikat si Victoria, isang kilos na puno ng inosente. "Wala. Wag mo na lang akong pansinin. Praning lang siguro ako. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka, na ligtas ang mga pamangkin ko." Ang mga salitang ligtas ang mga pamangkin ko ay tumatak sa isip ni Ramon. Kinabukasan, isinagawa ni Victoria ang ikalawang bahagi ng kanyang plano. Habang naglalaro si Sofia sa hardin malapit sa gate at si Luisa ay nasa kusina para kumuha ng merienda, sinigurado ni Victoria na walang nakatingin at marahan niyang binuksan ang trangka ng maliit na pinto sa loob ng malaking gate. Bumalik siya sa sala at hinintay ang hindi maiiwasang mangyari. Ilang minuto lang, isang bola ang gumulong palabas ng gate. Si Sofia, sa kanyang pagiging inosente, ay sinundan ito. "Sofia!" Ang sigaw ni Victoria ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Mabilis siyang tumakbo palabas. Hinablot ang bata bago pa man ito tuluyang makalabas sa kalsada. Sakto namang lumabas si Luisa mula sa kusina. Dala ang isang tray ng juice at sandwich. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang eksena. Si Victoria na yakap-yakap si Sofia at ang gate na nakabukas.
Anong nangyari? Gulat na tanong ni Luisa. Hinarap siya ni Victoria. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng takot at pagkadismaya. Muntik nang makalabas si Sofia, Luisa. Bakit mo hinayaang bukas ang gate? Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Pero, sinigurado kong nakasara yan kanina. Naguguluhang sagot ni Luisa. Dumating si Ramon na naalarma sa sigaw. Nakita niya ang bukas na gate, ang pamangkin niyang umiiyak, at si Luisa na tila nalilito. Ang mga salita ni Victoria mula kahapon ay bumalik sa kanyang isipan. Minsan, may tinatago silang dilim para punan ang sarili nilang pagkukulang. Luisa, ano ang nangyari dito? Tanong ni Ramon. Ang boses ay may bahid ng pagdududa sa unang pagkakataon. Hindi ko po alam, sir. Ramon, nakasara po yan. Pautal-utal na sabi ni Luisa. Ang kanyang puso ay nagsimulang kabahan. Hindi na nagtanong si Ramon. Ngunit ang tingin na ibinigay niya kay Luisa ay nagbago. Nagsimula siyang mag-obserba. Napapansin niya ang bawat maliit na bagay. Ang paminsan-minsang pagkatulala ni Luisa. Ang lungkot na dumadaan sa mga mata nito kapag akala niya'y walang nakatingin. Nagsimula siyang magtanong, "Saan ka lumaki, Luisa? Malaki ba ang pamilya niyo?" Mga tanong na simple sa pandinig. Pero para kay Luisa, para itong mga daliring kumakapa sa isang sugat na pilit niyang tinatakpan. Isang gabi, binangungot si Luisa. Sa kanyang panaginip, bumalik siya sa araw na yon. Ang tawa ng isang maliit na bata. Ang tunog ng humaharurot na sasakyan. Ang kanyang sariling sigaw na walang boses. Nagising siyang humahagulgol. Basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Kinabukasan, nang pumasok si Ramon sa sala, may naabutan siyang mga trabahador na nagkakabit ng isang maliit na bagay sa sulok ng kisame, isang CCTV camera. Para saan yan? Tanong ni Luisa, ang kanyang boses ay nanginginig. Para sa seguridad, sagot ni Ramon, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Para sigurado lang na ligtas ang lahat. Ngunit alam ni Luisa ang totoong ibig sabihin yon. Hindi ito para sa seguridad. Ito ay para sa pagbabantay. Para sa kanya. Ang tiwalang unti-unti nilang binuo ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Hinintay ni Victoria ang perpektong sandali. Isang gabi kung kailan pagod na pagod si Ramon mula sa isang mahirap na araw sa opisina, kung kailan ang kanyang isip ay mahina at ang kanyang mga emosyon ay madaling manipulahin. Pumasok siya sa study ni Ramon. Dala ang isang brown envelope. Ang kanyang mga mata ay namumula na para bang kagagaling lang sa pag-iyak. "Kuya," sabi niya, ang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalala. "May kailangan kang malaman. Ayoko sanang gawin to, pero para to sa mga bata." Inilapag niya ang envelope sa lamesa. Nag-angat ng tingin si Ramon. Ang muka ay guhit-guhit ng pagod. "Ano yan, Victoria?" "Nag-aalala ako, kuya, kaya nagtanong-tanong ako tungkol kay Luisa." Binuksan ni Ramon ang envelope. Sa loob, may mga kopya ng mga dokumento, isang lumang litrato ng isang maliit na bata, at isang death certificate. Dahan-dahan niyang binasa ang mga nakasulat at sa bawat salita, ang kanyang mukha ay lalong tumitigas. Ang kwentong binuo ni Victoria ay perpekto. Isang ina na nawalan ng anak dahil sa sariling kapabayaan. Isang babaeng hindi kailanman humingi ng tulong para sa kanyang problema sa pag-iisip. Isang babaeng posibleng obsessed sa paghahanap ng pamilyang papalit sa nawala sa kanya. Hindi ko alam kung totoo ang mga sabi-sabi ng mga kapitbahay. Umiiyak na sabi ni Victoria. Bawat luha ay kalkulado. Pero kuya, paano kung totoo? Paano kung hindi siya stable? Inilagay mo ang mga anak mo sa kamay ng isang taong may pinagdadaanan. Ginagawa ko to para protektahan ang mga pamangkin ko, kuya. Ang bawat salita ay tumusok sa pinakamalaking takot ni Ramon.
Ang takot na magkamali ulit. Ang takot na may mangyaring masama sa kanyang mga anak dahil sa kanyang kapabayaan. Ang alaala ng pagkamatay ni Isabel, ang kasalanang araw-araw niyang pinapasan ay bumalik ng buong buo. At sa sandaling iyon ng kahinaan, ng takot at ng pagdududa, ang lahat ng magagandang alaala niya kasama si Luisa ay nabura. Napalitan ito ng imahe ng isang estrangherong may madilim na sikreto. Ipinatawag niya si Luisa sa study. Pumasok si Luisa may daladalang ngiti. Iniisip na marahil ay may ipagbibilin lang ito. Ngunit ang ngiti niya ay agad na naglaho nang makita ang mukha ni Ramon. Isang mukha na hindi niya pa nakikita kailanman. Malamig, galit at puno ng pagkasuklam. Walang salitang ibinato ni Ramon ang mga papel sa lamesa. Kumalat ang mga ito sa harap ni Luisa. "Totoo ba to?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Nanginginig na pinulot ni Luisa ang isang papel. Ang death certificate. Ang pangalan ng kanyang anak. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang sugat na akala niya'y nagsisimula ng maghilom ay biglang bumuka, mas sariwa at mas masakit kaysa dati. Paano? Paano niya nalaman? "Sumagot ka!" Sigaw ulit ni Ramon. Tumayo at humampas sa lamesa. "May anak kang namatay at hindi mo man lang sinabi sa akin? Ginamit mo lang ang pamilya ko para punan ang pagkukulang mo sa nakaraan mo? Para maging ano? Kapalit!" Napatitig si Luisa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa mga luhang namumuo. Ang sakit ng akusasyon ay higit pa sa sakit ng pagkawala. Ang nakaraan niya, ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay, ay ginagamit na sandata laban sa kanya. Hindi. Ang boses niya ay isang basag na bulungo. "Hindi totoo yan. Hindi totoo." Ang ugat sa leeg ni Ramon ay lumabas. "Nakasulat lahat dito, Luisa. Ang kapabayaan mo. Ang pagiging irresponsable mo. Paano ko pa ipagkakatiwala sa iyo ang mga anak ko?" Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang isigaw na hindi iyon ang nangyari, na isa yung aksidente na habambuhay niyang pagsisisihan. Ngunit ang mga salita ay hindi lumalabas. Ang sakit ay masyadong malaki. Ang pagtataksil ay masyadong malalim. Ang lalaking unti-unti niyang minamahal ay ang siya ngayong humuhusga sa kanya sa paraang pinakamasakit. Ang kanyang pananahimik, ang kanyang mga luha, ang kanyang pagkabigla. Lahat ng ito, para kay Ramon, ay isang pag-amin. Ang takot sa kanyang isipan ay nanalo laban sa pag-ibig sa kanyang puso. Lumayo siya sa lamesa, nagtayo muli ng pader sa pagitan nila. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Ang kanyang desisyon ay pinal. "Umalis ka sa bahay na to." Ang mga salita ay tumama kay Luisa na parang isang malakas na sampal. "Umalis ka," ulit ni Ramon. Mas mariin, mas malamig. Ngayon din, ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagdaan sa silid ng mga bata. Bukas ng bahagya ang pinto, at sa loob, nakita niya ang 4 na anghel na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay na sa paggising nila, isa na namang mahalagang bahagi ng kanilang buhay ang nawawala. Pinigilan ni Luisa ang kanyang hikbi. Gusto niyang pumasok, hawakan ang kanilang mga kamay, halikan ang kanilang mga noo. Gusto niyang sabihin sa kanila na mahal niya sila, na hindi niya sila iniwan ng walang paalam, ngunit hindi niya kaya. Alam niyang mas masakit para sa kanila kung makikita siyang umiiyak, at mas masakit para sa kanya ang bumitaw sa kanila. Kaya, tahimik lang siyang naglakad, palabas ng mansyon, bitbit ang kanyang maliit na bag at ang kanyang durog na puso. Ang malakas na ulan ay tila nakikisimpatya sa kanya. Ang bawat patak ay parang isang matalim na aspili na tumutusok sa kanyang balat. Wala siyang patutunguhan, wala siyang malapitan. Ang lahat ng pag-asa na binuo niya sa loob ng ilang linggo
ay gumuho sa isang iglap. Samamantala, sa loob ng mansyon, bumalik si Ramon sa kanyang study. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng isang nakakapanlumong pakiramdam ng kawalan. Umupo siya sa kanyang swivel chair. Ang kanyang ulo ay nakasandal, nakapikit. Tama ang ginawa ko. Pilit niyang sinasabi sa sarili. Pinoprotektahan ko lang ang mga anak ko. Ngunit sa bawat pagbigkas niya ng mga salitang iyon, mas lalong lumalalim ang lungkot sa kanyang dibdib. Bakit hindi siya makaramdam ng ginhawa? Bakit ang kanyang mansyon ay biglang naging mas malaki, mas malamig, at mas tahimik kaysa dati? Kinabukasan ng umaga, sumalubong kay Victoria ang isang gulat na manang LV sa kusina. Umalis na po si Luisa, Ma'am Victoria. Sabi ni Manang LV, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Talaga? O hindi ko alam yan. Plastic na sagot ni Victoria. Isang bahagyang nangiti ang kumurba sa kanyang mga labi. Kasi naman, hindi talaga siya angkop para sa pamilyang to. Hindi na sila kawalan. Ngunit ang mga salitang iyon ay narinig ng 4 na bata na pababa na sana para mag-almusal. Narinig nila ang mga salita ni Victoria at lalo pa nilang narinig ang pagkawala ni Luisa. Nasaan si Yaya Luisa? Tanong ni Sofia, ang boses ay pinalitan ng pagkalito. Hinarap sila ni Victoria, ang kanyang ngiti ay nakadikit sa kanyang mukha. Umalis na siya mga darling, hindi na siya babalik. Pero okay lang yan. Andito pa naman si Tita Vicky. Ngunit ang reaksyon ng mga bata ay hindi ang inaasahan niya. Si Sofia ay nagsimulang umiyak. Si Clara ay humawak sa kanyang sketchbook at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Si Amor, ang tahimik na bata, ay umiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga mata ay nanunumbat kay Victoria. At si Maria, ang leader ng 4, ang batang pinakamahirap kalabitin, ay humarap kay Victoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi pa nakita ni Victoria mula sa kanya. Maling-mali kayo, sigaw ni Maria, ang boses ay matalim. Si Yaya Luisa lang ang nakapagpatawa kay Papa. Siya lang ang nakapagpabalik ng Nanay Reyna namin. Sa sandaling iyon, bumaba si Ramon na naalarma sa sigaw. Nakita niya ang mga bata na umiiyak at si Victoria na naguguluhan. Si Amor, ang tahimik na Amor, ay lumapit kay Ramon. Tumingala ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na magawang pigilan. Sinaktan niyo po si Yaya Luisa, mahina nitong sabi. Ngunit ang bawat salita ay tumusok sa puso ni Ramon. Sinaktan niyo po kami. Naiwan si Ramon na tulala. Ang kanyang mga anak na matagal nang pinoprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa kanya ay ngayon ay nagkakaisa laban sa kanya. Ang katahimikan na dati niyang hinahangad ay bumalik. Ngunit ngayon, ito ay isang nakakabinging katahimikan. Isang katahimikan na puno ng pagdurusa. Nagkulong si Ramon sa kanyang study. Ang mansyon ay parang isang malaking kabaong. Ginawa niyang bukas ang CCTV footage sa kanyang laptop. Ang footage mula sa camera na ikinabit niya sa sala. Inaasahan niyang makikita niya ang patunay na tama ang kanyang desisyon. Isang tanda ng kawalang ingat ni Luisa. Isang ebidensya ng kanyang pagiging hindi stable. Pinanood niya ang mga nakaraang araw. Ang mga bata na naglalaro. Si Luisa na nagkukwento. Ang kanyang sarili na tahimik na nakikinig mula sa isang sulok. Nakita niya ang bawat ngiti, bawat tawanan. Walang bakas ng kawalang ingat. Walang bahid ng dilim. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa screen. Pagkatapos, sa isang partikular na oras, habang si Luisa ay nasa kusina at ang mga bata ay naglalaro sa hardin, nakita niya si Victoria. Dahan-dahan itong lumapit sa gate, walang nakatingin, at marahan na binuksan ang trangka. Isang matalas na kirot ang tumama sa dibdib ni Ramon. Hindi maaari. Pinanood niya pa ang video. Nakita niya ang araw kung kailan natapon ang kape kay Luisa.
Nakita niya si Victoria na may kakaibang ngisi sa muka. At pagkatapos, isang bagong clip ang nagsimulang mag-play. Ito ay ilang minuto, matapos niyang paalisin si Luisa. Nakita niya si Victoria na naglalakad sa sala. Ang kanyang cellphone ay nasa kanyang tainga. Okay na. Napaalis ko na siya. Mula sa speaker ng laptop, umalingaw-ngaw ang boses ni Victoria. Malinaw na malinaw. Siguraduhin mong walang makakaalam ng totoo. Napahawak si Ramon sa kanyang dibdib. Ang mundo niya ay biglang bumaliktad. Ang galit niya ay biglang naglaho. Napalitan ng isang napakalaking pagsisisi. Isang pagsisising mas masakit kaysa sa anumang naramdaman niya mula nang mamatay si Isabel. Siya ay nabulag, siya ay naloko. At dahil sa kanyang takot, dahil sa kanyang kapabayaan, ang tanging pag-asa niya, ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang pamilya, ay pinalayas niya sa gitna ng isang gabing maulan. Nakatitig si Ramon sa screen ng kanyang laptop. Ang boses ni Victoria ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Hindi ito maaari. Hindi ito totoo. Ngunit ang video ay malinaw. Ang boses ay malinaw. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng hinala, ang lahat ng pahiwatig na binaliwala niya ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang mga aksidente, ang mga pag-aalala ni Victoria, ang mga sikreto ni Luisa, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang masalimuot na laro na pinaglaruan ni Victoria para sirain si Luisa at ang pamilya niya. Naramdaman niya ang isang napakalaking galit na umakyat mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang lalamunan. Galit sa sarili, galit kay Victoria. Umalis siya sa study, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, ngunit determinado. Nasaan si Victoria? Kailangan niyang harapin ito. Narinig niya ang mga boses mula sa sala. Si Victoria ay abala sa pagkukwento sa mga bata. Pilit na ginagaya ang boses ni Luisa. Ang mga bata ay nakasimangot, malinaw na hindi nasiyahan. Pumasok si Ramon sa sala. Ang kanyang muka ay seryoso at walang bahid ng anumang emosyon maliban sa matinding galit. "Victoria!" sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang talim. Nagulat si Victoria, ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang pekeng ngiti. "Oh kuya, andito ka na pala. Kausap ko ang mga pamangkin mo. Nagkukwento ako sa kanila. Tigil na." Ang tono ni Ramon ay nagpatahimik sa buong sala. Maging ang mga bata ay napatingin sa kanya, nanginginig sa kaba. "May kailangan tayong pag-usapan," sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Victoria. "Sa study." Sinubukan ni Victoria na panatilihin ang kanyang kalmado. "Pero kuya, ayaw ko namang marinig ng mga bata ang pinag-uusapan natin." "Mas mabuti pang ang marinig nila," sagot ni Ramon. Ang kanyang boses ay mas bumigat. "Para malaman nila kung sino ang totoo at kung sino ang nagkukunwari." Nagbago ang kulay ng mukha ni Victoria. Alam niyang may alam na si Ramon, ngunit hindi niya ipinahalata. Ngumiti lang siya ng pilit at sumunod sa study. Pagsara ng pinto, inilagay ni Ramon ang laptop sa harap ni Victoria. Ang video ay nakapost sa bahagi kung saan siya nagsasalita sa telepono. "Play mo!" utos ni Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Hindi siya makagalaw. "Play mo!" sigaw ni Ramon. Isang ugat ang lumabas sa kanyang leeg. Nanginginig na pinindot ni Victoria ang play button. Umalingaw-ngaw sa silid ang boses niya. "Okay na. Napaalis ko na siya. Siguraduhin mong walang makakaalam ng totoo." Bumalik ang katahimikan. Ngunit ang katahimikan na yon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. "Ano yan, Victoria?" tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay halos pabulong na ngayon, ngunit puno ng matinding pagkadismaya. Sinubukan ni Victoria na magsinungaling. "Kuya, hindi ko alam ang sinasabi mo. Edited yan. Gawa-gawa lang yan. Huwag mo akong gaguhin, Victoria.
sabi ni Ramon. Tumayo at lumapit dito. Nakita kita sa CCTV. Binuksan mo ang gate para makalabas si Sofia. Nakita ko ang mga tingin mo kay Luisa. Narinig ko ang mga pambubuyo mo. Nawalan ng kontrol si Victoria. Ang kanyang pekeng na ngiti ay naglaho at ang kanyang tunay na mukha ay lumabas. Puno ng kapaitan at galit. Oo, ginawa ko. Kasi ako dapat yon, kuya. Ako! Hindi si ate, hindi si Luisa. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Ako ang mas matalino. Ako ang mas maganda. Pero palagi na lang si ate ang pinipili. Tapos, ngayon, pati ang yaya na yan. Aagawin pa ang lahat. Patuloy siyang sumigaw. Inilalabas ang lahat ng kanyang matagal ng kinikim-kim na inggit at puot. Gusto kong mawala siya. Gusto kong bumalik ka sa dati. Walang pakialam. Kasi kapag ganoon ka, may pag-asa pa ako. Tumingin si Ramon sa kanya. Hindi na nakaramdam ng galit, kundi awa. Ang kanyang asawa ay namatay at ang kanyang kapatid ay nawalan ng katinuan dahil sa inggit. Umalis ka, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit puno ng pinal na desisyon. Umalis ka sa bahay na to at huwag na huwag ka nang babalik. Nagtangka pang magmakaawa si Victoria, ngunit alam niyang wala nang babalikan. Sa wakas, tumakbo siya palabas ng study, umiiyak, ngunit hindi na nakakuha ng simpatiya mula kay Ramon. Bumalik si Ramon sa sala, kung saan tahimik na nakaupo ang kanyang 4 na anak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Umupo siya sa harap nila, tumingin sa bawat isa, at sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naging bukas siya at totoo. Nagkamali si Papa, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nabulag ako, sa galit at sa takot. Nagkamali ako kay Yaya Luisa. Napayuko siya. Patawarin niyo ako, mga anak. Patawarin niyo si Papa. Lumapit si Maria, ang dating mapanlaban, at niyakap ang kanyang ama. Sinundan siya ni na Amor, Clara at Sofia. Sa unang pagkakataon, ang kanilang mga luha ay hindi na luha ng galit, kundi luha ng pagpapatawad. Naramdaman ni Ramon na bumalik ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, ay hindi pa tuluyang nawawala. Ngunit may isang bahagi pa rin ng kanilang pamilya ang nawawala. At alam niyang kailangan niya itong hanapin. Tumayo siya, hinarap ang mga bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Tutulungan niyo ba si Papa na hanapin si Yaya Luisa? Tanong niya. Sabay-sabay na tumango ang 4. Ngunit nasaan si Luisa? Walang alam si Ramon na numero ng telepono nito. Wala siyang alam na tirahan nito, maliban sa pangalan ng lumang probinsya na binanggit ni Luisa sa kanya minsan. Laguna, bulong niya sa sarili. Paano ko siya hahanapin? Ang paghahanap kay Luisa ay hindi naging madali. Walang tiyak na address. Tanging ang pangalan lang ng isang probinsya, Laguna. Para kay Ramon, na sanay sa pagkontrol ng lahat ng bagay gamit ang pera at koneksyon, ang kawalan ng impormasyon ay isang bagong uri ng pagsubok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sumuko. Hindi na siya pwedeng sumuko. Dinala niya ang 4 na bata. Ito ang kanilang pamilya at sama-sama nilang haharapin ang lahat. Nagtanong sila sa mga lokal na tindahan, sa mga palengke, sa bawat sulok ng maliliit na bayan sa Laguna. Ipinakita ni Ramon ang litrato ni Luisa at ang mga bata ay masiglang nagtatanong sa bawat makasalubong nilang tao. Ang mga tao ay nagtataka, bakit isang milyonaryo at ang kanyang mga anak ay naghahanap ng isang simpleng yaya. Lumipas ang 2 araw. Unti-unting nawawalan ng pag-asa ang mga bata. Maging si Ramon ay nagsisimulang manghina, ngunit hindi niya ipinahalata. Nang gabi ng 2 araw, habang paalis na sila sa isang kainan,
Isang matandang babae ang lumapit kay Ramon. "Iho," sabi nito, "bakit mo hinahanap ang babaeng yan?" Ikinuwento ni Ramon ang lahat, ang kanyang mga pagkakamali, ang mga kasinungalingan ni Victoria, ang pagkawala ni Luisa. Ngumiti ang matanda. "Alam ko kung nasaan siya, pero hindi ko kayo sasabihan. Kailangan niyong patunayan na karapat-dapat kayong mahanap siya." Kinaumagahan, bumalik sila sa kainan. Nakita nila ang matanda na itinuro ang direksyon ng isang maliit, luma at simpleng bahay sa dulo ng isang kalsadang putik. Nandoon siya. Pero bago ka lumapit, isipin mo ang lahat ng nagawa mo at huwag kang magsalita kung hindi bukal sa puso mo. Nanginginig ang mga kamay ni Ramon habang nagmamaneho siya patungo sa bahay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sa harap ng bahay nakita niya si Luisa, nakaupo sa bintana, tahimik na nakatingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay payat at may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Bumaba si Ramon at ang mga bata. Nilingon sila ni Luisa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkatapos ay napuno ng sakit. Lumapit si Ramon. Ang bawat hakbang ay mabigat. Umupo siya sa harap niya. Sa putikan, hindi siya yumuko para magmakaawa. Umupo lang siya, tumingin sa kanyang mga mata. "Luisa," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako." Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy mula sa mga mata ni Ramon. Sa unang pagkakataon, hindi niya pinigilan ang kanyang sarili na umiyak. Isinalaysay niya ang lahat, ang kanyang takot, ang kanyang pagkakasala tungkol kay Isabel, ang pagkakabulag niya sa mga kasinungalingan ni Victoria. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang kahinaan, ang lahat ng kanyang pagkukulang. "Natakot ako, Luisa," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap. "Natakot akong magmahal ulit. Natakot akong baka may mangyari ulit sa mga anak ko. At dahil sa takot na yon nasaktan kita, nasaktan ko kayo." Tumingin si Luisa sa kanya. Sa nakayukong milyonaryo na ngayon ay nagiging isang ordinaryong tao lang na humihingi ng tawad. Nakita niya ang sinseridad. Nakita niya ang tunay na pagsisisi at pagkatapos, tumakbo ang 4 na bata. "Yaya Luisa!" Sabay-sabay nilang sigaw at niyakap nila ito ng mahigpit. "Sorry po, bumalik na po kayo." Niyakap ni Luisa ang mga bata, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng malaya. Sa sandaling iyon, ang kanyang sakit ay naglaho. Napalitan ng init ng pagmamahal. Hinarap niya si Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapatawad. "Wala na po yon, Sir Ramon." "Hindi," sabi ni Ramon, umiling. "Ramon, just Ramon." Dahan-dahan, ngumiti si Luisa. Isang tunay, malayang nangiti, ilang buwan nang lumipas. Ang mansyon ng mga De Villa ay hindi na isang malamig na palasyo. Ito ay isang tahanan. Isang hapon, nakita ang pamilya De Villa sa hardin. Si Ramon, Luisa, at ang 4 na bata ay nagtatanim ng mga bagong halaman. Si Sofia ay tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang paru-paro. Si Clara ay gumuguhit sa ilalim ng puno. Si Amor ay nagbabasa at si Maria ay tinutulungan si Luisa na magtanim ng mga rosas. Si Ramon ay nakatingin kay Luisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagpapasalamat. Hindi na niya ito nakikita bilang isang yaya. Nakikita niya ito bilang ang ilaw na nagpabalik ng kulay sa kanilang buhay. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal muli sa kabila ng sakit. Lumapit siya kay Luisa, marahan na hinawakan ng kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nag-interlocking. "Handa na akong magsimula ulit," bulong niya. "Kasama ka." Ngumiti si Luisa at tumingin sa araw na dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok. Ang mga kulay ng orange at pink
ay naghahalo sa langit na para bang isang bagong pag-asa ang sumisikat. Hindi sila isang perpektong pamilya. Marami pa silang pagdadaanan. Ngunit sila ay magkakasama. Magkakasama silang haharapin ang lahat ng bagyo dahil alam nilang pagkatapos ng bawat bagyo, laging may sisikat na araw